Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, tinapos ang karira, nako, lagot na sibak agad dahil sa ayuda. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, pasadahan po muna natin ang mga ilan sa mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. No? Hinimok ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga botante sa Malolos, Bulacan na iboto ang mga kandidato na sa pagkasenador ng administrasyon kung hangad nilang may pagpatuloy ang malaking programa, okay, na nasimulan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ano kayang programa ito mga kababayan? Baka yung pamimigay ng ayuda, no? Kabilang sa mga nabanggit na proyekto ng Pangulo ang pagpapatupad ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ito pala yung malaking programa. Ito na pala ang malaking programa ngayon mga kababayan. Pagpapatupad ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Nagpatayo ng Bukas Center. Okay, Bukas Centers, South Commuter Railway at San Ildefonso Bypass Road. Sabi pa po dito mga kababayan, malakas po ang loob ko na iharap sila sa inyo dahil po nakakatiyak naman tayo saad ng Pangulo sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Bulacan Sport Complex nitong Miyerkules mga kababayan, no? Kahapon po yan. Ano po ang inyong masasabi dito sa mga proyekto? Malalaking, ito po pala yung mga big ticket project ng ating Pangulo. Pagpapatupad ng 20 pesos na kilo ng bigas, pagpapatayo ng Bukas Center, South Commuter Railway at San Ildefonso Bypass Road. So yan mga kababayan, yan na po yung yung 3 taon na po yan 3 taon po yung project na yan mga kababayan. Ngayon lang nila binalita, no? Dahil mag-i-election nga. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin Ay grabe, no? Sabi po ng ating Pangulo, basahin ko na rin po ito, no? Kung tayo po ay ninanais, sabi niya, ulitin ko, nabubulol tayo sa Pangulo natin. Kung tayo po ay ninanais natin na ipagpatuloy ang magandang programa na ating sinimulan, no? Kailangan po nating makahalal ng mga senador na nakakaunawa sa pangangailangan ng taong bayan. At nakakaunawa kung paano ayusin ang pagagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Ang tanong, gumanda ba ang buhay ng bawat Pilipino sa 3 taong panunungkulan ninyo? Ang mga Pilipino lang po ang makakasagot niyan mga kababayan, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Mga karibin natin, i-comment nyo na lang po. At eto na nga, ito po yung sinasabi natin sa thumbnail natin na tinapos ang karira. Dahil po itong si Batangas Representative Luestro, ito po ang nangyari sa kanya. Philippine Star 1 hour ago. For her presence on at least 2 occasions wherein government cash assistance was being distributed, Batangas Representative Jinky Luestro may be barred from seeking re-election in what could be the first ayuda-related case against a candidate in the coming midterm election. May nasampulan. Buti naman, no? Baka naman may umapila pa ito. Ay kaalyalo to ng tagapagtanggol po ito ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Baka naman, no? Makaisa pa ito.
Eto, at least 2 occasion ng pamimigay ng ayuda, nandun po si Luestro, mga kababayan. Kaya yan, barred na po siya sa kanyang pangarap na maging re-electionist, mga kababayan. Di na bawasan tayo. Yan na nga ba O yung ibang kasama nito, baka ganun din yung gagawin, yung mga pumirma po doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, no? Tingnan nyo po, paki-surveillance, Comelec, yung mga pumirma po doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, baka ganito rin ang ginagawa nila ngayon, no? At nasampulan nga lang itong si Representative Jinky Luestro ng Batangas. Di ba? Kasi pumirma ito Yung ibang namirma, alams na. Kaya nga sila pumirma dahil baka daw hindi maisali or baka tanggalan sila ng mga proyekto. Ang ayudang ito ang pinakamalaking project ng gobyerno. Di ba? Yan, ano po ang masasabi nyo dito sa nangyari kay Luestro? Mukhang tapos na ang karir ni Luestro sa midterm, sa 2025 midterm election, mga kababayan. Okay? Ito po, mga kababayan, natin pong pasadahan din po, no? Itong si Vice President Sara Duterte. Ito po ang sabi ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Wala kasing ginawa yung si BBM para sa ating bayan, kaya wala ding masabi yung tagapagsalita. Oo nga, no? Di ba? Kasi instead na mga proyekto nila, yung mga sinisimulang project, yung mga patapos na project, yung patungkol sa ekonomiya natin, no? Wala pong ganong balita or isinasabi sa atin itong tagapagsalitang si Jose Castro, no? Kaya tama rin naman, wala namang ginagawa si PBBM, kaya anong ibabalita nila? Wala, di ba? Pero isa lang po siguro ang mission, no? Isa lang po siguro ang mission ni Castro, why she is being hired, no? Kailangan every day mababanggit niya ang pangalang Duterte, no? Mabibira niya ang pangalang Duterte o apelyidong Duterte, mga kababayan. Kailangan maisisingit niya yung Duterte in every question na ipupukol sa kanya, mga kababayan, di ba? Parang ganun po ang lumalabas, no? Wala na silang ginawa kung tirahin ng mga Duterte. Ang hinahanap ng taong bayan, kumusta? Kumusta po ang inyong panunungkulan, di ba? Mag-report naman kayo sa taong bayan kahit papano. Kahit hindi pa sona, patikim man lang sa mga ginagawa ninyo, di ba? Kaso, hindi po Wala tayong maririnig kay Castro kung di Duterte ng Duterte lang. Pag mag-iba ng topic ang mga reporter o yung mga nagtatanong sa kanya, parang hindi po siya ginaganahang sumagot. Di ba? Pero pag about Duterte ang itanong mo, mabilis pa sa alas 4, mga kababayan, ang pagsagot ni Castro. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang, mga karabin natin. At ito pa. Ito po ang sabi ni PBBM or ng Alyansa. Or ito po yung survey pala. Survey po ng Okta Research, mga kababayan, no? 8 senatorial candidates of administration-backed Alyansa para sa Bagong Pilipinas have a very high chance of winning big in the May 12 midterm election, ayon po yan sa Okta Research, mga kababayan. Alyansa bets projected to win big, ayon po sa Okta Research. Nako, wag nyo kaming lokohin sa mga research ninyo. Alam nyo po ba kung anong pinagbabasihan ko, mga kababayan? Yung yung election talaga. Kasi biruin nyo, mga karibin natin, ganun po ang nangyayari, no? Kay former President Duterte, di ba? Hindi naman siya pumapasok noon sa mga survey. Hindi nga napapangalanan si dating Pangulong Duterte sa survey. Bakit at the end of the election, at the end of the day, no? Si former President Duterte ang nanalo nung panahong yun, no? Kaya itong mga research na ito, mga walang kwenta po ito. Wag po kayong maniwala at wag niyo pong paniwalaan. Itong mga survey research na ito.
ang tunay na research ay sa Lunes. May 12 mga kababayan, panahon po yan ng eleksyon, no? Yun po ang totoong research, no? Survey. Antayin na lang po natin kung magwiwin ba ng big yung sinasabi ng Okta Research na alyansa. Di ba? Kapag hindi yan nag-win big, talagang or winning big, no? Pag hindi yan nag-win big, sabi nga ng Okta Research, wag nang mag-research pa, wag nang mag-survey ang yung Okta Research sa susunod na mga panahon, no? Kasi binubudol mo lang ang taong bayan. Alright? Okay, ito pa mga kababayan, last po natin pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon bago natin i-play yung video ay ito. Si Atty. Claire Castro mga kababayan, no? Ay mukhang, hindi ko alam kung nag-fake news na naman ba ito. Ito, pakinggan po natin to. Paano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Nabanggit dito na ang pagkuha ng ibang mga kababaihan for their own satisfaction, ang sandaling kaligayahan. Tapos? Bakit ito ibibintang sa Pangulo? Anong pinagsasabi? So yan mga kababayan, grabe po talaga itong si Auntie Claire, no, mga kababayan. Yung issue po ni Congressman Paulo Duterte, no? At sinasabi niya na sinisisi ni VP Sara at ni Pulong Duterte kay PBBM. Saan banda ng statement nilang dalawa ang sinisi nila yun kay PBBM, mga kababayan? Mukhang gumagawa na naman po ng kababalaghan si Claire Castro, mga karibin natin, no? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. About po ito kay Teacher Kimbo, di ba? Ito po. Ang tungkol sa kandidatura ni Congressman Stella Kimbo. Post ng GMA Network. Title, Manila Teachers Urge COMELEC to prove Stella Kimbo for possible vote buying via IX. IX yung assistance to individuals in crisis situation. Nagreklamo. So yan mga kababayan, hindi lang pala si Luestro, no, ang nagvo-vote buying through ayuda, no, pati pala si Teacher Kimbo, si Stella Kimbo mga kababayan. Kung matatandaan po natin itong dalawa, si Luestro at Stella Kimbo, ang bumanat kay Vice President Sara Duterte doon po sa Department of Education. Or kung hindi man po doon, ay doon po sa investigasyon ng Office of the Vice President, mga kababayan, sa confidential fund. Ang mga public school teachers sa Marikina na bakit binigyan nyo ang mga teachers, hindi naman sila in crisis situation dahil may sweldo eh. Okay, so basahin muna natin dito sa then magbigay tayo ng comment, reaction. A group of Marikina, ito, May 3, ngayon lang na-publish by Jamil Santos. A group of Marikina City Public School teachers urged the Commission on Elections to prove the distribution of financial assistance to their colleagues through the DSWD's Assistance to Individuals in Crisis Situation program spearheaded by Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. In their letter, the teachers said the cash distribution may constitute vote buying or political misuse of government resources close to the election. The teachers have submitted videos and photo evidence to support their claim. Patay kang bata ka. Kasi a picture speaks 1,000 words, lalo na kung video. Habang dinidistribute, binibigyan ng pera mga teachers sa isang formal program pa. Okay. Ito, sa letter ng teachers.
The Commission on Elections should investigate whether this could be considered vote buying or using power to influence votes, which are not allowed under the law. Okay? Aside from COMELEC Law Department, the teachers' letters were also sent to Department of Education, DSWD, and Civil Service Commission. The concerned teacher said details about the DSWD financial aid were announced during a meeting on Project Teach. So, it's a formal program ng DepEd. Kimbo, who is running for Marikina Mayor, was reportedly present during the payout, which was held from April 21 to 23, 2025 at the Q Civic Center. Ito yung may video, may pictures. So, sabi ng mga teachers sa letter, we find this alarming because we, take note we, public school teachers, are not poor or in crisis. Marlene, halika sandali. We find this alarming because we, public school teachers, are not poor or in crisis and do not fall under the usual DSWD guidelines for this kind of help. Also, some of our co-teachers were told, ano ba ito? Were told to help check IDs and documents of other teachers to process this aid. We were also told to give our own IDs to be listed as recipients. So yan mga kababayan, bistado na itong mga hinayutak na ito, no? Bistado na po sila. At ginagamit nga po nila. Sino yung nagsabing hindi ginagamit yung ayuda, ha? O, paano ba ito? COMELEC. Eto na, mismo mga teachers ang nagpapatunay that this Stella Kimbo is using, the ayuda para sa kanilang kandidatura. And also the Batangas Representative Luestro, Jinky Luestro, ilang beses nang namataang kasama sa pamimigay ng ayuda. O, anong gagawin nyo? Anong aksyon? Anong karapatang aksyon na ipapataw ninyo dito sa dalawang ito? Sana naman disqualified ng mga ito at hindi na mga takbo forever, mga kababayan, para bawas sakit sa ulo, bawas sakit sa bulsa ng taong bayan dahil ang sinisweldo nito, mga kababayan, ay mula sa taong bayan, yung mga buwis natin, yan po ang sinisweldo nila. Tapos gaganituhin lang nila ang mga Pilipino, lolokohin lang nila. Ibig sabihin dito pa lang sa very very simple na rules ng COMELEC, hindi na nila masunod. Paano pa kaya nila masusunod ang mga mabibigat na rules and regulations na nandyan sa kamara kung mananalo silang mga kongresista, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito, mga karibin natin? Please, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sa walaan bayan, sa magnanakaw na tao.